Sabi po nila, in the end, there are three things that really matter. One, how much you love. Second, how gently you live. And third, how quickly you let go of the things that are not meant for you. Maganda pong pagmunihan yan. Magandang pag-isipan. Sa aking buhay, una, paano ba ako nagmamahal? Nagmamahal ba ako ng buo? Nagmamahal ba ako ng ganap? Bigay todo ba ako sa aking pagmamahal? But secondly, how gently do I live? How do I live my life? Do I live it peacefully or full of anxiety? And thirdly, how quickly do I let go of things that are not meant for me? O hindi ko mabitawan yung mga bagay na hindi naman talaga para sa akin? Meron pa ba mga bagay na hindi ko maiwanan, na alam ko naman hindi naman talaga kailangan sa aking buhay? If you're having a difficult time in loving, living, and letting go, go back to the very beautiful story of the prodigal son. Alam po natin ang kwento sa Ebanghelyo nitong batang pasaway na kinuha yung mana niya, iniwan yung kanyang ama, sinayang, nilustay yung ari-arian, pinaghirapan ng kanyang tatay. Pero kung babalikan niyo po yung kwento, hindi naman ito tungkol dun sa bata. Hindi naman tungkol ito dun sa pasaway na anak. Hindi naman ito tungkol dun sa anak na nagsayang ng kanyang ari-arian. The story is really about the good, kind, and generous father. He loved so much, he lived gently, peacefully, and he let go of the misgivings, the sins of his son. Kaya pag-isipan natin ang mabuti. Itong tatlong bagay ang pinakamahalaga sa ating buhay. We are challenged first and foremost to live our lives full of love. Love to the fullest. Tingnan niyo po yung tatay. Binigay niya lahat-lahat. Kahit na alam niya, sasayangin niya yung ari-arian. Bakit niya ginawa yun? Dahil sa kanyang pagmamahal. You may think that it was a stupid love. Hindi po ba? Parang napakatanga naman itong tatay. Alam niya, sasayangin. Pero ano po ba yung ginawa ng tatay doon? Nirespeto pa rin niya yung kalayaan ng kanyang anak. At alam niyo po, ang kalayaan nating tao, napakahalaga. May kasabihan nga that God loves us so much, He gave us our freedom. God loves us so much, He does not interfere with our freedom. Pag tunay kang nagmamahal, ibibigay mo buo ang iyong sarili. Wala kang iiwan para sa iyo. Hindi po ba? Masakit man yun, mahirap man yun, pero ito yung tunay na pagmamahal. At ito po yung pagmamahal na napakasarap. Pag nagbibigay ka na wala kang hinihintay na kapalit, hindi po ba? Ano yung pinakamahirap na klaseng pagmamahal? Na yung nagbibigay ka, pero naghihintay ka ng kapalit. Tignan niyo po yan, no? Pag nagpahiram ka na lang ng pera sa kapitbahay mo, sa kamag-anak mo, mismo sa kapatid mo, di ba palagi mong hinihintay, kailan kaya magbabayad dito? Pag narinig mo, nakasweldo siya, hindi ka na makatulog. Nagsweldo na, hanggang ngayon di pa nagbabayad. Di po ba? At pagkatapos, mag-uumpisa ka ng mangwenta. Aba, narinig ko, yung ibang tao pinahiram. Hanggang ngayon di pa nagbabayad. Aba, nakita ko sa Facebook, nagburakay. Hanggang ngayon di pa nagbabayad. Di ba napakasakit, napakahirap ng karanasan na yon? Nagbibigay ka, pero naghihintay ka ng kapalit. Hindi yan yung tunay na pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal, ang masayang pagmamahal, ay yung pag nagbigay ka, kalimutan mo na. Nagbigay ka dahil nagmamahal ka. Amen? At yun yung pagmamahal ng Ama. Ito yung pagmamahal na galing sa langit. Hindi nangungwenta. Hindi naghihintay ng kapalit. Ang pagmamahal natin dito sa mundo ay pagmamahal ng negosyo. Pag nagbigay ako, kamukha sa negosyo, dapat ibalik mo. Bayaran mo din ako. Pero pag ganyan ang iyong pagmamahal, be ready to get disappointed. Be ready to get hurt. Be like the generous father. Give it all and do not expect nothing in return. That is what it means to love to your fullest.
But secondly, live gently. Mabuhay ka ng payapa. Sanay po tayo kasi na pag nagtrabaho, ano yung sinasabi natin sa mga bata? Work hard. Pag-igian mo, magsipag ka. Pero mag-ingat po tayo. Pag ang ginagawa natin sa ating buhay is with hardness, may tigas. Dahil pag may tigas, anong ibig sabihin? Pag bumagsak sa'yo yan, masasaktan ka. Even in our relationship, we should not love hard, but our love should be gentle. Our love should be free. Tandaan mo, pag may tigas, may bigat ang iyong pamumuhay, ay merong balik sa iyo yan na masakit. Ngayon lang po, masakit ang aking paa. Nagpatingin po ako sa physical therapist at tinatanong niya, kayo po ba ay nahulog dati? Kayo po ba ay na-aksidente dati? Di ko na po maalala, sabi ko. Kasi sabi niya, kahit na matagal ng panahon, pag nahulog ka, natamaan yung paa mo, gumaling, pagtanda mo, babalik yan. Pag naranasan mo dati, hindi mo lang alam, nakapondo na yung sakit na yan sa iyong katawan. Our body keeps count. Even our heart keeps. Kala natin wala, tinago mo, babalik at babalik yan. Kaya nga, kailangan nating gustuhin na isip na mabuhay na payapa, na mabuhay na masaya. Sabi po nila, pag tumatanda na tayo, dapat hindi na tayo masyadong mahilig nakikipag-away. Amen? Pag matanda ka na, dapat yung mga chismis-chismis, yung mga usap-usapan, hindi mo na dapat pinapatulan yan. Amen? Kasi konti na lang yung iyong oras at panahon, di ba? Pagkatapos, iniisip mo pa na may problema ka pa, sumasakit pa yung ulo mo. Para saan? Habang tumatanda tayo, dapat mas pinipili natin ang kapayapaan kaysa sa drama, kaysa sa problema, kaysa sa ismis at usap-usapan. Amen? Dahil pag ikaw ay nakaratay na sa kama, babalikan mo ang iyong buhay. Anong gusto mong makita? Yung mga away o yung mga masasayang alaala? Di po ba? What matters in the end is how peacefully, gently you live your life. But thirdly and lastly, we should learn to quickly let go. Bakit po ganun kabilis para sa ama pabayaan na umalis yung kanyang anak? Kasi ganito yung paniniwala, kung para sa'yo, para sa'yo. Amen? Kung umalis, kung nawala, anong ibig sabihin? Hindi para sa'yo. Kung bumalik, nananatili para sa'yo. So kailangan nating matuto. Tayo masyadong attached. Huwag tayong masyadong nakakapit sa mga bagay-bagay. Baka nilalabanan natin ang tinadhana ng Diyos sa atin. Let go of things that are not good for you. Bitawan mo dahil maniwala ka, may ibabalik na mas mabuti at maganda ang Diyos sa iyo. Pag nakikipaglaban ka, pag hindi mo mabitawan yung iyong mga galit, anong nangyayari? Ikaw din yung nasasaktan. Amen? Meron po akong tinutulungan, nagka-counseling sila sa akin. Kahit na paano ko sila pag-usapin, ayaw, matigas yung puso, tayong mag-let go. Anong nangyari? Napakaliit na problema lang, dinala sa korte, nagdedemandahan. Ano yung epekto? Walang kapayapaan sa pamilya, kawawa yung mga bata. Tingnan niyo po yung ginagawa nila, no? Dahil lang hindi mo mabitawan yung sama ng loob mo. Napakadaling gawin, magpatawad, at anong epekto nun? Masayang pamilya. Pero mas pinipili pa natin na kimkimin, itago, manatili ang ating sama ng loob. Tanong mo sa iyong sarili, ano yung bagay na hanggang ngayon hindi mo pa rin mabitawan? Dahil hindi ka makakapasok din sa langit kung marami kang bit-bit at dala-dala sa iyong puso. Amen? Live your life full of love. Live gently and gracefully let go of the things that are not meant for you. Yan yung titignan ng Diyos sa atin. Ang puso mo ba puno ng pagmamahal? Ang puso mo ba puno ng kapayapaan? Ang puso mo ba malinis sa kasamaan, sakit ng loob? Pag magaan ang ating puso, magaan ang ating kaluluwa. At pag magaan ang ating kaluluwa, doon tayo makakapasok sa langit. Yun yung pinakamahalaga bandang huli sa ating buhay.